Ang message ni Lord sa araw na to ay matatagpuan po sa Matthew chapter 16, verse 24. Basahin po natin lahat. Then Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Heavenly Father, maraming salamat po for this opportunity to hear your message. Salamat, Panginoon, for teaching us the ways in life. Panginoon, alam namin na maraming kailangang itama sa buhay namin. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang gagawa nun para maitama po kami. And here we are, Lord, accepting the correction, accepting, Lord, the rebuke, accepting the blessing, and accepting You in our life. Let the Holy Spirit give us the understanding of Your words. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Yeah. I want to call the message of the Lord today, take up your cross. Yeah. Take up your cross. Sabihin mo sa tabi mo, take up your cross. So what does it mean to take up your cross? Ito ba yung may dala-dala kang rosaryo? Ha? Ito ba yung hinihipo mo yung cross ng rosaryo pagka nasa sasakyan ka or kahit nasan ka? Or ito yung literal na papasanin mo yung cross? Magpe-penitensya ka. Ito ba yung sinasabi ng Bible? Malalaman natin ngayon kung ano ba talaga yung ibig sabihin to take up your cross. Ready na ba kayo? Yes. Yung iba parang ayaw nyo Amen. So, sabi dito, then Jesus said to His disciples, "If anyone desires to come after me," if anyone, hindi sinabi ni Jesus na kung sino yung sinabi ko na sumunod sa akin, no? Take up your cross. Take up His cross. Anong ibig sabihin? Hindi pinilit ni Lord ang bawat isa sa atin dito na maglingkod sa Kanya. If anyone desires, ibig sabihin, you choose it. Meron ba dito na tinutukan ng baril para lang umatin ng church? Meron ba dito na sinabi ng parents nyo na pag hindi ka nagpabaptize, ako lulunod sa'yo? Meron ba dito? May sapilitan ba dito? Kasi even Jesus said, if anyone desires to come after me, maaaring ini-encourage kayo ng mga kapamilya nyo, pero walang sapilitan, lalo sa pagtanggap sa Panginoon. Amen? Para walang sisihan doon sa bandang huli. You choose it. If anyone desires to come after me, if anyone desires. So who desires to come after Jesus? Amen. So sabi niya So let him deny himself and take up his cross. Ito na nga. What does it mean to take up your cross? Ano ba kasi ibig sabihin? Ano bang mangyayari? Ano bang mararanasan natin? Ano bang gagawin natin to take up our cross? Number 1 is blessing. Ayun, blessing. Sino gusto ng blessing? Taas ng kamay ng mga gusto ng blessing. O sa mga hindi nagtaas ng kamay, ano palang gusto nyo? Gusto nyo blessing, ha? Sabi dito, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. All these blessings will come upon you and overtake you. Ang grabe, no? Sa mga sumunod sa Panginoon dito, masasabi nyo na totoo ang salitang ito. Lahat tayo binless ni Lord. I'm not sugarcoating the message of the Lord today. I'm just telling the truth. Kung babasahin nyo pa doon sa verse 8, sabi doon, I will command the blessing. I will command the blessing. Biruin mo, uutosan ng Diyos yung blessing para sundan tayo. Grabe yun. Yun yung wala kang magagawa pag ang blessing ang sumunod sa'yo. When God opens the door, no one can shut it. And when God shuts the door, no one can open it. Ganyan si Lord. Ang blessing para sa mga sumunod sa Kanya. Meron din naman tayong blessing na tinatanggap kahit hindi tayo sumunod sa Kanya. Ano yun? Hininga. Pero hanggang doon na lang. Humihinga ka lang. Yun yung blessing na hindi fullness. Ang gusto kasi ni Lord, yung fullness of blessing. Ano ba yung blessing? It might be financial. Marami namang ginagamit si Lord ng mga mayayaman or mga yumaman para to finance
No? Maaaring ikaw na yung next na gamitin ni Lord to finance our lot procurement. You know? Maaaring i-bless ka ni Lord ng 1,000,000. Sino ang gusto? Amen. No? Pero, syempre, pag bless ka ni Lord, hindi mo sasarilinin. Amen. Kaya ka bine-bless ni Lord for a great purpose. Binless ka ni Lord ng 1,000,000, baka ibili mo agad ng sasakyan. Lord, bibili agad ako ng, ano bang kakasya ng 1,000,000? Baka bibilin mo, kulang pa ng 1,000,000 eh. No? Baka mag-abonado ka pa, no? Hindi agad-agad gastos. Tanungin mo si Lord, Lord, para saan tong blessing na to? Ibine-bless ni Lord yung business mo, ibine-bless ni Lord yung works of your hands. It doesn't mean na papayamanin ka lang ni Lord. Hindi. We are all just a steward and vessels of God dumadaan sa atin. Pero syempre, great privilege yun. Biruin mo, 1,000,000 dumaan sa'yo. Di ba? And sabi na ni Lord, if you are a great steward of little things, pagtitiwalaan ka pa niya ng mas malaki. Pero syempre, hindi lang naman financial yung blessing. Pwede ring yung sinasabing gift of the Spirit, gift of teaching, gift of preaching, gift of healing. Hindi pwedeng ibigay ni Lord yun sa lahat. Lalo yung mga hindi tumanggap sa Kanya. Hindi, binibigay niya yon doon sa mga sumurrender sa Kanya. Kasi pag ibinigay niya yon doon sa mga hindi tumanggap sa Kanya, masasayang lang. Binibigay niya yon doon sa mga sumurrender sa Kanya. Biruin mo, may gift of healing ka, may hinawakan ka, nakalakad. So, may hinawakan ka, nakakita. Gusto niyo ba yon? Sabi ni Jesus, greater pa yung magagawa natin doon sa ginawa niya. If greater, ibig sabihin, mas matindi. Si Jesus mismo ang nagsabi nun. So, sino dito gustong gawin yung greater things? Mas greater pa sa nagawa ni Jesus. Amen. Maaring ikaw yung gustong gamitin ni Lord, kaso baka nagda-doubt ka lang. So, maybe this message is for you or sa mga katabi mo. Take time to reflect. Lord, ano ba yung blessing gusto mo matanggap ko? Amen? So, sino ulit ang gusto ng blessing? Amen, lahat. So, number 2 is breaking. Parang lumungkot lahat Kuya, next na, huwag na ng breaking. Ang gusto lang naman nating break, lunch break. Pero yung breaking na masakit, ayaw natin yan. Sabi ni Jesus sa John 15, chapter 15, verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Alam nyo, hindi po ako excuse dito sa ayaw ng breaking. Ako mismo, dati ayaw ko ng breaking. Kasi nga, masakit, nakakairita, and most especially, ang hirap. Mahirap yung part ng breaking. Pero yung breaking, ang pinaka-importanting process ng buhay natin. Alam nyo, inaaral ko po yung sa process ng chocolate, yung sa kay Sis Bina, and yung crushing, ang parang importante kasi syempre dito lalabas yung pagiging tsokolate niya, yung breaking ng kakao. Hindi naman pwedeng itimpla mo mismo yung seed ng kakao, kailangan mo siyang i-crush or i-break. Ganon din sa atin. We are pressed para lumabas yung fullness natin. Kaya kailangan natin dumaan ng breaking. Sinong gusto ng breaking? Kanina, lakas ng blessing Bakit pagdating sa breaking, parang kalahati na lang? Kailangan nating lahat dumaan ng breaking. Even Jesus, dumaan siya sa breaking. Pero hindi dahil makasalanan siya, Kasi part yon ng process. Di ba? Si Jesus, di ba, nag-baptize. Ang sabi natin, yung baptism is ilulubog mo para yung mga kasalanan. Di ba? Yung paglubog mo, kasama doon yung paglubog ng mga kasalanan. Hindi naman makasalanan si Jesus. But it is part of the process. Ganon din,
sa breaking. As a Christian, breaking is part of the process. Ito yung sinasabing take up your cross. Masakit yung taking up your cross, pero worth it. Alam niyo kung babalikan natin yung previous verse, sabi ni Jesus dito, kumbaga parang si Jesus, sinasabi niya, this is how I take my cross. Sabi niya dito, dito niya sinasabi na ibibigay na siya sa mga magpapahirap sa kanya, papatay sa kanya. No? So yun yung breaking process ni Jesus. Alam niyo, sabi ni Peter, hinila siya ni Peter, sabi niya, Peter, far be it from you, Jesus. Let not that happen to you. Ni-rebuke ni Peter ang Diyos. Lakas ng loob ni Peter. Ni-rebuke niya ang Diyos. No? Pero ni-rebuke ni Lord yung rebuke ni Peter. No? Get behind me, Satan. Dumanas ng breaking si Peter that moment. Alam nyo, bago yun, binless siya ni Jesus. Tinanong kasi ni Jesus, sa part din yan ng chapter na to na, who do you say that I am? Sabi ni Peter, you are the Christ. Blessed are you, Simon Bar-Jonah. Blessed are you, binless ni Lord. Yung same person na binless ni Lord is the same person na binrake ni Lord. Sabi niya, get behind me, Satan. Same day lang yun, ha? Sinabi niya, blessed are you, Bar-Jonah. Tapos sasabihan niya, get behind me, Satan. Basag si Peter. Hala ko ba, blessed are me? Bakit tinatawag ngayon na Satan ni Lord si Peter? But this is metaphorical. Hindi si Peter ang Satan. But kung sino yung nagsasalita on behalf of Peter. Kaya pag may nagsabi sa'yo, get behind me, Satan. Kabahan ka. So, breaking is part of the process. Kaya kung dumadanas tayo ng breaking, kahit nakakairita, kahit masakit, dapat nating tanggapin. Sinabi kanina ni Sis Thea, congratulations ulit, na yung part ng process niya, mahirap. Mahirap naman talaga yung nagre-review ka. Minsan talagang parang gusto mo nang sumuko. Pero yun, part pa rin yun ng breaking. Kailangan nating pagdaanan yun. Hindi pwedeng tumalon ka sa susunod na, kasi hindi ka makakausad hanggat yung breaking, hindi mo pinagdadaanan. You need to be broken. God is close to the broken-hearted. Hindi tayo iiwan ni Lord. Hindi pag binrake ka ni Lord, pababayaan ka na niya. Kaya nga meron tayong tinatanggap na correction, na review. Kasi as a human being, hindi naman palagi tama yung ginagawa natin. Hindi naman palagi okay yung mga sinasabi natin. Kaya minsan, kailangan nating dumanas ng breaking because it is part of the process. Amen? Now, tatanungin ko ulit kayo, gusto nyo bang dumaan ng breaking process? Lumakas ha? Amen? So, after breaking process, ano na? Yan, eto na. Serving. And I hope and pray this would be the long-term goal ng Christian. Long-term goal. Kung meron tayong sa tinatawag na pag-iipon, yung long-term at short-term, dapat sa paglilingkod, sa buhay natin, ito yung long-term goal natin. The service for the Lord. Bakit ko sinasabing long-term? Kasi hanggang langit, naglilingkod tayo sa Panginoon. Long-term goal. Hindi yung pangarap mo ang long-term goal. Hindi yung pagyaman ang long-term goal. Lahat yan, bonus lamang. Ang long-term goal is yung service sa Panginoon. So wherever you are kailangan mo i-serve si Lord. Hindi sa simbahan lang ha. Hindi yung pag-attend lang sa simbahan ang sinasabing service for the Lord. Yung tumulong ka sa kapwa mo, yung maging mabuti kang anak, yung maging faithful ka na negosyante, yun yung service for the Lord. Sabi dito, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and
to the end of the earth. Hindi sa church lang. Everywhere we are a servant of Christ. Hindi paglabas mo dito, you are your old person. Amen? Lahat po tayo dapat meron tayong goal to serve God. Nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus, hindi yung magsisimba lang ako, uwi, simba, uwi, simba, uwi, simba, uwi. Hindi tayo taga Zimbabwe. Okay? Hindi pwedeng simba, uwi. Kailangan may goal tayo to serve the Lord. Kasi hindi palagi nandito si pastor. Si Jesus nga nag-train siya ng mga disciples niya. Kasi hindi palagi nandun si Jesus sa tabi nila. But He gave the Holy Spirit para sa atin. So sa atin, I hope and pray na may goal tayo mag-serve kay Lord. Gusto niyo bang mag-serve kay Lord? Amen. And yung mga nag-serve kay Lord, hindi po nasayang yung decision nila. Nung nag-serve sila kay Lord, mas lalo nilang naunawaan ang buhay. And mas lalo nyo rin pong maunawaan ang buhay when you surrender yourself to Christ and when you decided to serve God wholeheartedly. Amen? Nung nagsisimula po ako as a Christian, dahil doon sa previous na simbahan na natin po, meron po kami doong transport ministry. So, isa ako sa mga tinatransport, sabi ko, Lord, gusto ko rin na mag-transport. After ko mag-exit sa first company ko, pagbalik ko, praise God, binigyan ako ni Lord ng sasakyan. And nakakapag-transport na rin ako. Amen. Sabi ko, Lord, parang gusto ko rin magpagamit sa music. Hindi gumanda yung boses ko, ha? Hindi ako gumaling. Pero nagamit ako ni Lord sa music in other ways. When you desire, ibibigay ni Lord kung ano yung desire mo. Lalong-lalo for the glory of God. Amen? So ano yung desire mo ngayon? Lord, give me the desire. First is desire. I-desire mo. Do you desire to serve God? I-desire mo muna. Ano ba kasi yung Lord? Actually, itong pagiging preacher, hindi ko po desire. Hindi ko desire kasi nga, meron akong sa sarili ko, nahihiya ako sa harap ng tao. Hiya ako talaga. Hindi, mahihiyain po talaga ako. And meron akong insecurity sa sarili ko na pag tumatayo sa harap. But the Lord has chosen me to speak. And sabi ko, if it's your will, let your will be done. Bakit ba natin kailangan pagdaanan tong process na to? Yung blessing, yung breaking, at serving. Because God wants the best for us. Ano yung best? Blessing, extraction to bring out the best, service to God and others, and triumph through testings. Pag gagawa niyo na yung mga bagay na yun, magugulat ka na lang na pagtatagumpayan mo na yung mga pagsubok sa buhay mo. Hindi mo, dati may pagsubok pa rin. Pero ngayon magugulat ka, bakit hindi na ako magagalitin? Bakit hindi na ako naninisi ng ibang tao? Bakit nagagawa ko na to ng parang ang saya-saya? Dati hindi. Ibig sabihin, you are triumph through testings. Nagtatagumpay ka na. Hindi na pa ulit-ulit yung problema. Nagtatagumpay ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. Amen. Lahat tayo magtatagumpay. Because God wants best for all of us. Amen? Hindi po pwedeng yung katabi mo lang, yung favorite ni Lord. Lahat tayo favorite ni Lord. Lahat tayo favorite ni Lord. Amen? Though ang favoritism ni Lord is para sa mga Christian, pero lahat tayo favorite ni Lord. Amen? For God so loved the world that He gave His only Son. Favorite tayo ni Lord. Yan. So, sabi sa Matthew 16, diba? For whoever desires to save his life will lose it. But whosoever loses his life for my sake will
find it. Kuya, paano na yung pangarap ko? Paano na yung desire ko? Kuya, gusto kong mag-artista eh. Gusto kong maging mayaman. Paano na yung mga desire ko na yun? Hindi po binabaliwala ng Bible yung mga pangarap natin, yung mga desires natin. Hindi sinasabi ng Bible na huwag kang magkaroon ng pangarap. Pero, kung magkakaroon ka ng pangarap at ilalayo ka nito sa Diyos, huwag mo na lang pangarapin yan. Magkakaroon ka nga ng yaman, ilalayo ka naman ito sa Diyos. Di ba sabi dito? For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? O sige, nakamit mo lahat ng pangarap mo. Praise God. Pero, does it bring you closer to God? Dapat yung pangarap natin will bring closer to God. It will not lead us away to God. Hindi po binabaliwala ni Lord yung pangarap natin. Kasi yung pangarap natin ang nagbibigay sa atin ng courage to do something para hindi tayo tamad. Kaya nga may pangarap tayo. Pero wag nawa yung pangarap na yon ang maglalayo pa sa atin sa Panginoon. Kahit payamanin ka ni Lord, sana hindi mo kalimutan si Lord. Amen? Amen. And or what will a man will give exchange for his soul? Hindi mo naman kasi kayang bayaran yung soul mo. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao dito, hindi mo kayang bayaran yung soul mo. For the Son of Man will come in the glory. For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. He will reward according to his works. Lahat tayong may reward, but according to our works. Pero hindi sinasabi dito na yung kaligtasan natin is according to our works. Amen. But yung mga ginagawa natin, may reward. Amen? Marami kasi nagsasabi, boring kasi ang Christian. Taas-taas kamay, sayaw-sayaw. Pero kung mababasa niyo si David, sinabihan din niya nung ex-wife niya eh. Yung ginagawa mo, ikaw yung king, tapos nagsasayaw ka ng ganyan. Pero nung ako, aminado ako, nung hindi ako Christian, ginagawa ko rin yun. Sumasayaw ako, lasing, pero hindi para sa Diyos. Pero bakit ngayon, hindi ka lasing, hindi mo kayang gawin para kay Lord? Diba? Ba't nagagawa mo sa mundo? Pero kay Lord, hindi natin magawa. Pupunta tayo ng concert, sisigaw-sigaw tayo doon. Di ba? Pero para kay Lord, hindi tayo makasigaw, hindi tayo makapagtaas ng kamay. Bakit yung mundo, pinapraise natin, pero si Lord hindi? Mabigat ba sa loob natin na purihin si Lord? Pag mabigat sa loob natin yon, ay problema. Pag mabigat sa loob natin na itaas yung kamay para sa Diyos, may problema. Though ang paglilingkod sa Panginoon, hindi sa pilitan. Pero dapat ang paglilingkod sa Lord, kusang lumalabas sa atin. Amen? Amen. I hope and pray na sa araw na to, the message of the Lord will be planted in our heart. God wants to bless you, but also He wants to break you for the purpose of service. Amen? Ako po, nung binigay ni Lord yung blessing namin, si Caleb, sabi ko, Lord, let your will be done. Dumaan po ako ng breaking while nandun po ako sa Saudi. Grabe yung breaking na pinagdaanan ko. Nandun yung rejection, nandun yung na-judge ako sa decision na ginawa ko. Tapos, nandun din yung financial na problema. Grabe yung breaking. Pero, nung napagtagumpayan ko yung breaking, yun pala yung purpose, for the purpose of serving. Gagamitin pala ako ni Lord. Amen. And grabe yung fulfillment na nagagawa mo yung gustong ipagawa ni Lord sa buhay mo. So, I hope and pray na sa araw na to, magkaroon tayo ng long-term goal to serve God.
Not just a hearer, not just in a sitting position, but also serving the Lord your God wholeheartedly. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, take up your cross. So, taking up your cross means God wants to bless you. You will be receiving a blessing, but will undergo breaking for the purpose of serving. Because God wants the best for all of us. Alam niyo, ipinakita ni Lord yung blessing, breaking, and serving sa Holy Communion. He took the bread, He blessed the bread, He breaks the bread, He serves the bread. Ganyan po ang ginagawa ni Lord sa atin. He took you, He blesses you, He breaks you, and He serves you. Kaya mga kapatid, ang sarap ng buhay Kristiyano. Hindi ito boring. So this is what should we expect sa buhay Kristiyano. Hindi po a bed of process ang buhay Kristiyano. Bed of process pero may tinik. Hindi madali pero worth it. Hindi madali pero fulfilling. Maaring may i-sacrifice ka sa buhay mo, like finances, yung time mo, yung energy mo, pero lahat ng yun worth it para sa Panginoon. Hindi talo ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? We are investing our life for the future. Kung kaya nating mag-invest sa mundong ito, dapat mag-invest din tayo para sa Panginoon. At hindi rin naman po pwedeng blessing lang ang tatanggapin natin. Walang breaking, walang serving. Magiging mapagmataas tayo nun. Hindi naman pwedeng breaking lang. Mahirap yun. Hindi natin pagtatagumpayan ng breaking na walang blessing. Kaya nga nauna yung blessing para pagdating ng breaking, pagtagumpayan natin. Hindi rin naman pwedeng serving lang na walang breaking at blessing. Pag nagsiserve ka ng walang breaking, ang tendency, mawala ka. Madaling mawala yung mga taong hindi tumaan ng breaking. Madaling uminit ang ulo, madaling yumabang, madaling tumaas ang ulo, ang sarili, tingin sa sarili, pag di tumaan ng breaking. Kaya yung tatlo na yun, magkakasama yun, blessing, breaking, at serving. Imagine nyo ako, nasa old self ko pa rin, nandito ko sa inyo. Ang old self ko, lasinggero ko, naninigarilyo ko. Imagine nyo, may hawak-hawak ko sigarilyo dito. Nag-preach ako sa inyo. Maniniwala ba kayo may Kristo sa buhay ko? Hindi. Kaya yung breaking process, inaalaw ni Lord yun. Para, sabi nga, di ba, the old self has gone. When you are in Christ, the old has gone, behold, the new has come. Para dumating yung new, kailangan mawala ang old. Kaya kung may pinapaalis si Lord sa inyo, may tinatanggal si Lord, praise God. Blessing sometimes is in the form of breaking. Sa mga dito, di ba yung pruning, may kinakat, may inaalis. Pero alam nyo, sabi ko dati, akala ko ang pruning, hindi ka nagbubunga. Kaya ka pinuprune. Pero ang sabi doon, God prunes those who are bearing fruit to bear much fruit. Ibig sabihin, nagbubunga ka na, pero pag pinrune ka, mas magbubunga ka pa. Ganun pala yun. Kaya ikaw, nagbubunga ka na, pero ipuprune ka ni Lord para mas maging mabunga ka pa. Amen? Do not neglect the breaking process. Amen? Kaya kung minsan papagalitan ka ng pastor nyo, ano ba yung ginagawa mo? Minsan, i-review ka. Hindi, di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo nang gawin yan? So be it. Kung yun naman, yung magtatama sa'yo, bakit hindi? Amen? I hope and pray na lahat po tayo ay ma-receive yung blessing na para sa atin. And mapagtagumpayan yung breaking na pagdadaanan. And I hope and pray na one day, all of us will be serving the Lord. Last year, I was here also standing.
And yung message ko is, as for me and my house, we will serve the Lord. And until now, we are serving the Lord. Plus one. Praise the Lord. Dumaan man ang breaking, praise the Lord. And until now, may mga breaking process pa rin kami pinagdadaanan. Pero praise the Lord. Hindi dahil binibreak ka ni Lord is gusto ka ni Lord mawala. Hindi. Binibreak ka ni Lord para mas lalo kang mag-stay. Amen? Amen. So mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, take up your cross. Ready na ba kayo to take up your cross? Sabi ni Jesus, if anyone desires to follow me, take up his cross